Good afternoon, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po kung mag-umpisa, ako'y mananalangin at hihingi po ng karunungan at lakas ng loob upang maipahayag ko po sa inyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus at mga bawang katotohanan naman. Yan po. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. Ayan, so muli, brothers and sisters, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so ang tutunghayan po natin ngayon na ebanghelyo ay hanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 10, 5 hanggang 15. Ayan, sana po ay tapusin po ninyo kapag ito po ay inyong napanood upang maunawaan po ninyo nang sa ganun ay pare-pareho po tayo, mabago ang ating pamumuhay natin, sapagkat katulad nga noon, madalas kong sinasabi na malapit nang maghari ang Diyos, malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus upang tayo'y sunduin. Ayan, kaya huwag na po tayong maging matigas ang ulo kapag naparinig po natin ang salita ng Diyos, magbalik loob na tayo sa Kanya. Ayan po ang nais ng Diyos, na tayo'y magpakumbaba at magbalik loob sa Kanya upang nang sa ganun, tayo po ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi maliban po na tayo po ay magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay, hindi po sa atin ang banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay ng buhay sa atin, na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, na susuguin ng Panginoong Hesus at gagabay po sa atin, at yan po ang magiging kumbaga yung pinaka-ID natin pagdating sa huling araw, sapagkat kung hindi po sa atin yan, ay hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ayan po, so tapusin po ninyo yung panonood ninyo. Hindi naman po yan para sa akin, kung hindi para sa inyo po, kapag ito po ay sa buhay po ninyo, yung mabuting balita na ipinangangaral ko po rito. Ayan, saka meron din po pala ako sa YouTube channel, Sister Shirley YouTube channel. Ayan, yung bago po. At meron din po yung House of the Good News of Jesus Christ. Tangkilikin po natin ang mga na ito. At meron din po akong FB page, Brother Chito TV. Ayan, kung may time po kayo, di puntahan po ninyo. At dyan po matututo po kayo ng katotohanan. Ayan. So ayan, muli, brothers and sisters, magandang hapon po sa inyong lahat. So ang tutunghayan po natin na ebanghelyo ay hanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 5 hanggang 15.
Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdadala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdadala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan man, bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora." Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Yan po, so napakaganda po ng balita natin, mabuting balita sa bidyong ito. So yung pagtutuunan po natin ng pansin ay yung sinabi po dito ng Panginoong Hesus, huwag kayong pumunta sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ayan. So, ganun na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa mga tao. Sapagkat ang tinutukoy po ditong tupa ay tayo po. Ayan. Kaya nga po, nagalit ang Diyos Ama nung sa bayan ng Israel noon, yung mga pinuno ng Israel, sapagkat pinababayaan po nila yung mga tao. Hinahayaan nila na magkasala, pinapabayaan nila na manganap at inaapi pa ng iba. Kaya nagalit ang Diyos noon sa mga namumuno ng bayan ng Israel. Pakinggan po natin, basahin po natin sa aklat ng ni Propeta Ezekiel chapter 34 verse 2 hanggang 10. Ayan. Ayan, dito na pala. Pakinggan po ninyo kung paano trinato nung mga pinuno ng bayan ng Israel. Kaya hindi na po napiis ng Diyos, nagpahayag siya sa pamagitan ni Propeta Ezekiel. Pinahayag niya kung ano yung kalooban niya para sa kanyang bayan. Pakinggan po natin ang sabi dito.
tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinapalakas ang may hina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Yan po mga kapatid. So talagang nagalit po dito ang Diyos at talagang pinababayaan po kasi yung mga tupa ng mga pinuno ng bayan ng Israel. So ngayon po sa panahon po natin, ganyan din po ang nais ng Diyos. Kaya nga po bilang alipin niya, yan po ang layunin ko, na hanapin ko po yung mga nawawalang tupa. Paano ba natin nahanapin yan? Ayan. Paano natin nahanapin? Ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na mga propeta. Nung pagdating ng Panginoong Hesus, ay ang Diyos ay nagsabi na siya ay hihirang ng isang hari na katulad ng lingkod niyang si David, isang pastol, ang mabuting pastol. Pakinggan po natin dito sa aklat ng ni Propeta Ezekiel pa rin, chapter 34, verse 20, nang sabi dito, dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa malulusog at may hinang tupa. Ginigiit ninyo at sinusuwag yaong mahihina, hanggang sa sila'y mangalat kung saan-saan. Dahil dito ako ang mangangalaga sa aking kawan, at hindi ko papayagang sila'y inyong apihin. Pagbubukod-bukurin ko ang mabubuting tupa at masasama. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Ako si Yahweh ang magiging Diyos nila. At ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David.
Ako si Yahweh ang may sabi nito. Ayan. Gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Paalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang ang mga tupa ko'y magkaroon ng kapanatagan kahit ang nasa kaparangan o kagubatan. Pagpapalain ko sila at ang lupa sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin at pauulanin ko sa kapanahunan. Sila'y pauulanan ko ng pagpapala. Ayan po mga kapatid. So, ganyan na lamang po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo po ang tinutukoy na itong mga tupa o yung mga Israelita noon. Ayan, so kaya sa panahon natin ngayon, ang tinutukoy po dito na lingkod na itatalaga ng pastol ang Panginoong Hesus. Kaya nga ang Panginoong Hesus ang mabuting pastol. Ayan, kung atin tutunghayan din po natin yan mamaya. Ayan, so sa panahon po natin ngayon, wala na po. Nung umalis po ang Panginoong Hesus, bumalik sa langit, ay iniwan or itinagubilin kaya Simon Pedro yung mga tupa ng Panginoong Hesus. Kanyang sinabi kay Simon Pedro, pakainin mo yung aking mga tupa. Ayan. Ayan. Si Jesus ang mabuting pastol. Siya po yung tinutukoy dito sa aklat ni Propeta Ezekiel nang sinabi ng Diyos Ama na magtatalaga siya ng isang hari na katulad ng lingkod niyang si David upang siya ay yung maging pastol at mga laga. So kaya dumating ang Panginoong Hesus at yan din po ang sinabi niya nung siya dito sa ebanghelyo na ating tinunghayan, nung siya ay sinugo niya yung kanyang alagad na 12, ganun din ang ibinilin doon sa 12 alagad na sabi niya, huwag kayong pupunta sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ayan. So, hindi na pinapunta doon. Sabi niya, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintel o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. So, ganyan po. Nung umalis ang Panginoong Hesus at bumalik tungo papunta sa langit, ay itinagubilin po ito kay Simon Pedro, na ang sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. So tunghayan po natin sa aklat ng Juan chapter 21, 15 hanggang 17. Ang sabi po dito, itinagubilin po ng Panginoong Hesus. Hindi, puntan po muna natin itong ang mabuting pastol. Ayan. Ang tinutukoy po dito ng mabuting pastol ay ang Panginoong Hesus. Kaya tunghayan po natin dito sa aklat ng Juan chapter 10, 7 hanggang 18. Nang sabi niya dito, kaya't muling sinabi ni Hesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ayan po, yung doon po yun sa mga Israelita. Natin tukoy niya po dito, mga magnanakaw at mga tulisan, kasi pinabayaan na po
pinabayaan po nila yung mga tupa. Kaya humirang ang Diyos ng isang hari tulad ng lingkod niyang si David, which is ito po ang Panginoong Hesus. Siya po yung nangangalaga ngayon hanggang ngayon sa atin. Sabi niya, kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas. Kapag nakikitang dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa, kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. 12. Ayan. Ganyan po ang nangyayari sa mga tao kapag napabayaan po natin ito at yung utos sa atin ng Panginoong Hesus na pakanin. Ang tinutukoy po dito, hindi po literal na pagkain ang tinutukoy dito, kung hindi yung salita, ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon tayo po, kung ako po halimbawa isang alipin ng Panginoon, hindi po ako nagsasabi ng katotohanan. Kawawa po yung mga tupa na hinahanap ko. Instead na makapabalik sila doon sa kawan ng Panginoon, hindi po kasi naligaw na sila eh. Nagkalat sila kung saan-saan. Sabi nga kanina, di ba, sa aklat ng ni Propeta Ezekiel, nagkalat sa buong daigdig ang mga tupa. Which is kasama po tayo roon. Yan po yung maging nahin natin na itinapon po, nagkalat po kasi. Kaya kung saan-saan na tayo na napadpad. Ayan. So kaya ang nais ng Panginoon sa panahon natin ngayon, wala na rin ng mga propeta. Kaya nga sabi nga, sa mga huling araw, ang sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking espiritu, ang lahat ng aking mga alipin, maging babae o lalaki. Sa pamamagitan daw niya, magpapahayag ang mga ito. Kaya hanggang ngayon, tulad sa akin, wala naman po akong alam sa tungkol dito sa salita ng Diyos. Pero nung tinawag po ako na maglingkod sa Kanya, hindi po ako nagdalawang isip na kahit na wala akong alam, na kahit wala naman akong pinag-aralan, hindi po ako nagdalawang isip. Hindi ko po tinularan si Moises na tumanggi. Ako hindi. Actually, inoffer ko pa nga yung sarili ko. Sabi ko, nung tinawag niya ako bilang pagsunod, hinahayaan niyo pong mangaral din ako ng salita ng Panginoong Hesus, ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid. So, hindi naman po ako nabigo. Ayan. Tuloy. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lang. Upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila.
at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. So, ayan po. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus dito, meron daw siya ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kailangang alagaan ko rin. Ayan. Kaya nung bago siya umakyat sa langit, ito ay itinagubili niya kaya doon sa kanyang alagad na si Simon Pedro. Ayan. Siya ang itinagubili na ng mga tupang ito. Sinabi niya dito sa aklat ng Juan chapter 21, 15 hanggang 17. Ayan, ang sabi dito, nung itinagubili ng Panginoong Hesus ang mga tupang ito kay Simon Pedro, ang sabi niya, pagkakain nila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Hesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Hesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ayan, pakanin mo. Kaya kung talagang mahal po natin ang Panginoong Hesus, bilang pinagkatiwalaan po tayo ng kanyang salita, kailangan po natin ito ipamahagi, pakain sa mga tupa. Ano po bang pagkain ang tinutukoy dito? Ito po ba ay literal na pagkain? Hindi po. Hindi po ito mga literal na pagkain. Ang tinutukoy po dito ay ang salita ng Panginoong Hesus, which is ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Pakinggan natin sa aklat ng Juan chapter 6 verse 27. Ayan, ang sabi dito, hindi po ito literal na pagkain. Ayan. Ayan natin kung ano yung mga pagkain ito.
27. Ayan, ang sabi dito ng Panginoong Hesus, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Ayan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin upang makamtan natin o maibigay sa atin itong pagkain na ito na walang hanggan? Puntahan natin yung 29, ang sabi dito, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Manalig kayo sa sinugo niya. Ayan. So, dahil dito, kapag tayo po ay nanalig sa Panginoon, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ganyan po kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya sinugo nga niya, kaya tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ayan. So, 33, na sabi dito, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ayan. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos yung bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sanlibutan. Ayan. Kaya sabi niya, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ayan, nagbibigay buhay sa sanlibutan. So, yung pagkain ito, manalig lamang tayo sa Panginoon. Ayan, magkakaroon po tayo ng pagkain. Ito po spiritual na pagkain ito, hindi po ito literal na pagkain. Na katulad ng mais, katulad ng bigas, palay. Hindi po yan. Ano po ito? Spiritual na pagkain, which is ang salita ng Panginoon. Ayan po, nagbibigay buhay. Ayan. So, kailangan napakanin natin ang mga tupa doon sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sapagkat yan po ang pagkain ng spiritual ng espiritu yung salita ng Panginoon. At yan po ang nagbibigay ng buhay sa atin. Nagbibigay lakas. Ayan. Hindi po yan mga literal na pagkain na katulad ng binabanggit ng iba. Ang tinutukoy po ditong pagkain ay yung manalig sa Panginoon sa inutos sa sinugo ng Diyos. Dahil sa pananalig po natin sa Panginoon, may buhay na walang hanggan po tayo. Kaya kung naalala natin yung sa aklat ng Juan, di ba? Yung sinabi dito, sa aklat ng Juan 3:16, di ba? Nang sabi ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan o, upang hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mananalig po tayo sa Panginoong Hesus, may buhay na walang hanggan po tayo. Yan po yung pagkain espiritual, hindi po literal. Ayan, tuloy. 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ayan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, makakita at manalig. At manalig. Upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at muling bubuhayin sa huling araw. Ayan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ayan, ang laman.
Ang tanong, literal bang laman yan? Para explain ko po sa inyo, hindi po literal na laman yan. Ayan po, kung tayo po ay lalapit at mananalig at manampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Espiritu na ipagkakalob sa atin ng Panginoong Hesus, yan po yung magbibigay sa atin ng buhay. Bali hindi na po makalaman. Kasi yung katawan natin ngayon, makalaman po yan. So papalitan po yan ng katawan ng espiritual. Kaya mananahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang ibinigay ng Panginoong Hesus. Ayan po yung gagabay sa atin at magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Kaya ang kailangan dapat, kung tayo po ay nagmimithi na magkamit ng buhay na walang hanggan, dapat pagsumakitan po natin na tayo ay mapagharian ng Diyos upang tayo po ay pagkalooban ng Espiritong nagbibigay buhay. Ayan po, hindi po kaya kung tayo po ay nagsusumikap na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan po yung pamumuhay natin espiritual na, hindi na po yung mga bagay-bagay na sa sanlibutan. Sapagkat yan po ang kinahumalingan ng makalaman pa, makasanlibutan pa. Sapagkat ang sanlibutan po, kung tayo po ay nakikiayon sa sanlibutan, may kamatayan po tayo sapagkat laman po yan eh. Ang nananahan dyan, halimbawa kung anong nais natin sa mga pagkain, ganyan, kung anong mga bagay na nandito sa sanlibutan, ayan po ang nagpapatunay na tayo po ay makasanlibutan pa. Na ibig sabihin, hindi pa po nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi pa po tayo pinaghaharian ng Diyos. Ayan po yan. Kaya yung mga bagay na ito, kaya kung ikay pinaghaharian na ng Diyos, siyempre nasa sayo na ang Espiritu ng Diyos, pati mga salita po natin, mababago po yan. Ang pananalita din po natin ay espiritual na po, hindi na po yung mga bagay dito sa lupa. Kaya kung atin pong titingnan yung sinabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan pa rin, nang sabi niya, ang tagalangit, punta na nga natin dito sa aklat, ayan, nang sabi dito ng Panginoong Hesus, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ayan. Ngayon, kung ikaw po ay pinaghaharian na ng Espiritu ng Diyos, syempre dapat ang mga salita mo is nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu po ang magtuturo sa iyo yun. Wala na po yung pananalita mo tungkol sa mga bagay dito sa sanlibutan. Ayan po yung pagkakakilanlan po natin na tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos at hindi yung pinananahanan ng Espiritu ng sanlibutan. Makalaman pa po. Kasi ang sinasalita ng tagalupa, of course, yung mga bagay dito sa lupa. Eh siyempre, kung ikay galing sa langit, ang isasabihin mo, sa salita mo, salita ng Diyos. Ganun lamang po. Ayan po yung pagkakakilanlan ng mga tao. Kaya madali po natin ngayon makikilala ang tao. Kung ito ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos at siya ay pinaghaharian na ng Diyos at kung hindi pa. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, ang sabi niya, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ayan. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ayan. Kung tayo po ay pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi po yung mga bagay sa lupa, hindi po yung mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya nga po tayo tinawag ng Diyos upang ang isalita natin, ipahayag natin, ipakain natin sa mga tao ay ang salita ng Diyos. Yan po yung nagbibigay buhay. Yan po yung pagkain na tinutukoy espiritual. Hindi po yung
mangangaral ka, ina-assume mo, nag-a-assume ka na sinugo ka ng Diyos. Pero yung ipinapahayag mo, yun po yung nagpapakilala sa pagkatao natin. Kung tayo ay pinananahanan ng Diyos o pinaghaharian na ng Diyos at pinananahanan na ng Kanyang Espiritu, yan po yung pagkakakilanlan natin. Ngayon, kung nag-a-assume ka na ikay inutos, sinugo ng Diyos, pero yung mga ipinapahayag mo naman is mga bagay sa lupa, ay hindi pa po. Hindi ka pa pinaghaharian ng Diyos at wala pa sa iyong Espiritu ng Diyos. Sapagkat napakalinaw po dito Ang sabi ng Panginoon, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, which is siya po ang tinutukoy dito. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy niya dito. Yung sarili niya. Kaya siya lang naman ang nagmula sa langit ngayon, kung tayo po ay pinaghaharian ng Diyos at tayo po ay pinagkalooban na ng Kanyang Espiritu, of course, yung sasalitain natin is mula sa langit, mula sa Panginoon. Puntahan natin ang aklat ng Juan, chapter 16, verse 13. Ayan, ang sabi dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Yan po yung mga tunay na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang ipinapahayag po nito is salita ng Diyos, hindi po yung mga bagay sa lupa, hindi po yung mga pananalitang lupa o ng sanlibutan, pananalita ng tao. So yan po yung magpapakilala sa ating pagkatao na tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos kung ang salita po natin is spiritual. Hindi po yung mga bagay dito sa lupa. Kaya wag po tayong mag-assume na tayo'y kilala natin ang Diyos. Nakikita naman po sa ating mga gawa. Kaya nga sinasalita po natin dahil tayo'y taga-lupa. Yun ang kabisado natin, yung mga bagay dito sa lupa. Dito sa sanlibutan ito, which is sino ba may-ari niyan? Sino bang maano niyan? Ang diablo. Well, kung ang sinasalita mo yung mga bagay dito sa lupa, ibig lamang sabihin, nakikisa ka sa diablo. Kasi siya man naman maano niyan Siya yung pinagkalooban niyan Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo, chapter ayan, dito sa aklat ng Mateo, chapter 4, verse 8, nang sabi dito, tingnan natin kung sino yung sinong pinagkalooban ng mga bagay na ito dito sa sanlibutan ito, dito sa lupa. Pakinggan natin. Pagkatapos niya, dito po ito sa aklat ng Mateo, chapter 4, verse 8. Puntahan po ninyo ito kung nais ninyong subukin yung aking mga sinasabi. Pakinggan po natin. Pagkatapos dinala siya ng diablo. Ayan, unang-una pa lamang po yan. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ayan ipinatanaw kay Jesus ng diablo, ipinatanaw ng diablo kay Jesus ang ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan. Ayan, pakinggan po ninyo, at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka
at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayan, dito sa Lucas, aklat ng Lucas 4:1. Ayan. Ayan, dito sa aklat ng Lucas chapter 4 verse 5, ang sabi dito, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng dyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino kong ibig, kanino mang ibig ko. Ayan o. So sa dyablo po ito. Ngayon, kung magsasalita po tayo na tayo ay sinugo, sabihin natin na sinugo na tayo ng Diyos, pero yung ating mga sinasalita is dito pa rin po sa sanlibutan ito, makalupa pa rin, nagsisinungaling po tayo, nagyayabang lamang po tayo. Ibig pong sabihin noon, kaya nga po dapat sinugo ka ng Diyos at ikaw ay napaghaharian na ng Diyos at sumasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ang sinasalita mo dapat is mula sa Diyos, hindi na yung mga bagay sa sanlibutan ito. Sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ito, yan po ang dulot niyan ay kapahamakan. Ngunit kung ang salita mo ay mula sa Diyos, ang dulot po niyan ay buhay na walang hanggan. Ayan po. Kaya yan pong pagkakakilanlan po sa atin. Nagsasabi tayo na, kasi marami pong assuming pagdating sa Kristyanismo Pero, katulad na nga lang, nagsasabi na Kristiyano, hindi naman natin alam kung anong ibig sabihin ng Kristiyano. Basta tayo kasi gaya-gaya tayo. Dapat suri-suriin din natin ang sarili natin. Kung totoo nga ba na tayo Kristiyano? Ano nga ba ang dapat na ginagawa ng isang tao bilang Kristiyano? Hindi po yung sa muso lamang, sa salita lamang, sa bibig lamang. Kung hindi dapat na sa puso yung pagiging Kristiyano. Ganyan po dapat tayo mag-isip. Hindi yung puro lang tayo kayabangan. Wala po tayong mapapala dyan. Aminin natin na wala tayong alam sa salita ng Diyos. Aminin natin na tayo ay pinaghaharian pa ng sanlibutan. Hindi ka nga nagbabasa ng salita ng Diyos, sasabihin mo marunong ka na, magaling ka na. Nakapakinig ka lamang, hindi ka naman nagsusuri. Ikaw ba halimbawa nag-aaral ka pagka-engineer, abay napakinggan mo lang, ganito yung subject namin, napakinggan mo lang sa kaklase mo, pero hindi ka naman nag-aral. Paano ka gagraduate? Di ba? Paano mo malalaman kung hindi ka mag-aaral? Dapat ganyan din po, aralin po natin. Kung nais po natin ang buhay na walang hanggang, aralin po natin. Paano ba natin makakamtan ito? Paano ba natin makakamtan na tayo ay mapagharian ng Diyos? Hanapin po natin ang katotohanan. Hindi yung puro lamang po hanggang salita po tayo, nag-a-assume tayo na tayo'y Kristiyano. Ni isang, di ba? Ni isang salita wala tayo as a Kristiyano Kaya nakakalungkot po mga kapatid. Napakalaki na po ng agwat natin. Napalayo na tayo
sa tunay, sa katotohanan. Kasi kung ano-ano na pong nasagap natin kasagap na tayo ng mga basura. Kasi yung mga bagay na yun sa sanlibutan, basura po yan para sa Diyos na pinagpupulot natin kung ano-ano na lang basura po yan. Kaya nga maliban po na malinis po natin yan, magbihis po tayo, hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Yan po lagi nating tatandaan. So tuloy. Ayan. 54. Yan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. 58. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ayan. Ayan po, so ang tinutukoy po ditong pagkain, ito po, pakinggan po natin. Sabi ng Panginoong Yesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sinabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan, kung tayo po ay lalapit sa Panginoong Yesus, sapagkat ang Panginoong Yesus nga po ay pagkain Yung salita niya po ay pagkain. Ayan po. Paano ko may explain yan? Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo chapter 4. Nung siya ay tinutukso, pakinggan natin. Ayan. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 1 to the following. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ayan hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So ibig sabihin, doon pa lang, doon tayo may kapagkain na tayo. Kasi ang salita ng Diyos ay pagkain. Spiritual. Hindi po sa literal yan. Kasi kapag tayo po ay namumuhay pa sa sanlibutan, Sus Maria Josep, ako nga, nung nag-ayuno ako ng isang araw, isang gabi, kung normal lang ako, hindi ako nag-aayuno, nanghihina ako kahit tanghalian lang, hindi ako makakain, or umagahan lang, hindi ako makakain Nanghihina ako.
Pero noon, nararamdaman kong panghihina, pero nananalangin ako, Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan upang mapagtagumpayan ko po itong aking pakikipaglaban sa dyablo, sa kalaban. Binigyan niya ako ng kalakasan. Biro mo ni, hindi ako nakaramdam ng gutom, isang gabi, isang araw. Tapos meron pa yung dalawang araw, isang gabi, dalawang araw. Ganyan po, hindi po tayo manghihina. Kaya lang siyempre kung tayo po ay nasa sanlibutan pa at hindi pa tayo pinananahanan ng Espiritu ng Diyos at wala pa sa atin, hindi pa tayo pinaghaharian ng Diyos, manghihina talaga tayo. Kung tayo yung normal na ano lang na tao. Kaya kung tayo po ay namumuhay spiritual, ang bawat salita ng Diyos, kung ito po ay mananalig po tayo na mangyayari po sa atin, mangyayari po yan eh. Kung gusto mo mapagtagumpayan ang lahat ng bagay, manalig ka po. Manalig lamang po tayo sa Panginoon. Mapagtatagumpayan po natin yan. Kaya ko po nasasabi yan kasi isa po akong buhay na patotoo. Nangyayari po sa buhay ko yan. Kasi lahat po yan itinatry ko. Kasi napakarami pong pagsubok sa akin. Sa katawan ko mga karamdaman, hindi nga lang katulad nung mga tao sa sanlibutan na talagang kapag ikay may naramdaman, talagang iindahin mo. Ngayon tapos na sa akin yan, yung iindahin na yan. Kasi nakipag-usap na ako sa Diyos. At yun, pinagkaloob naman, kasi ayoko yung hindi maganda para sa akin na nananapastangan ng salita ng ang Diyos Ama dahil sa may mga karamdaman ako, nahirapan ako. Ngayon ipinakiusap ko sa kanya na sana okay lang na mahirapan yung sarili ko, pero yung makita ng mga taga-sanlibutan na ako'y nahihirapan, parang hindi maganda para sa puso ko na pati ang pangalan ng Diyos nalalapastangan. Kaya hiniling ko. Pero sa pakikipaglaban ko pong ito, kasi ang may bigay niyan, may kagagawan niyan ang dyablo Satanas. Ano yan ang naghahasik niyan, mga karamdaman sa katawan. Siyempre, makipaglaban tayo. Matatalo natin yan, kapatid. Ano man ang pinagdaraanan ninyo ngayon, mga pagsubok sa buhay, laban lang po kasama ang Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon at kayo'y tutulungan po niya. Nakahanda po ang Panginoon na tayo'y tulungan. Ang problema, hindi po tayo lumalapit. Nakikipag-usap tayo kung kani-kanino. Sa Diyos po tayo makipag-usap. Hindi po kung kani-kanino sapagkat wala pong magagawa ang tao. Ang magagawa niyan, dadagdagan pa nga niyan, papag-alalahanin ka pa niyan Pero pagka sa Diyos ka lumapit, kayo lang dalawa nakakaalam noon. At manalig ka, magtiwala ka sa Kanya na iyan ay mawawala. Ayan po yung dapat nating gawin. So ayan, kaya nga tinutukoy dito na pagkain kung tayo po ay lalapit sa Panginoon at mananalig. Ayan yung kaya nga sabi, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan, hindi na mauuhaw kailanman. Bakit? Kasi yung salita po ay espiritu po yan at nagbibigay buhay. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 63. Ang sabi dito, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ayan po. Kaya kung tayo ay lalapit sa Panginoong Hesus, mananalig at manampalataya sa Kanya, tayo po ay hindi na magugutom spiritual. Lagi po tayong aaliwin nito. Mananalig tayo at ating isa sa buhay yung Kanyang mga utos, susundin natin.
Kaya nga sabi dito, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Kasi katulad niyan yan, kung magsasalita po ako ng mga ng mga sa sanlibutan ito, yan po yung pita ng laman natin eh. So ibig sabihin, wala po kayong matututunan sa akin espiritual. Ngayon, sinugo po ako ng Diyos upang mangaral espiritual. Bakit pa ako magsasalita ng mga makalaman? Kasi ang nagsasalita ng makalaman yung sa lupa, tagalupa. Kasi ang nagsasalita ang tagalupa ay nagsasalita ng mga bagay sa lupa. Ngayon, kung nangangaral po ako, yung mga bagay pa rin dito sa sanlibutan iyan, sa sanlibutan ito, ibig sabihin, makalupa pa ako. Hindi pa ako pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon. Ayan pong pagkakakilanlan natin sa bawat tao. Ayan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin upang mahanap po natin ang mga tupang ito? Well, katulad nga ng sinasabi ko, kung tayo po ay nangangaral, siyempre, itong mga tupang ito na sinasabi ng Panginoong Hesus na kailangan na alagaan, ay nakikilala ang Panginoong Hesus. Ngayon, kung ang sasalitain ko sa paghahanap ng mga tupang ito is yung mga bagay dito sa lupa na ito, hindi ko mahanap yung mga tupang ito. Sapagkat hindi nila kilala yung salita ng lupa eh. Ang salita ng Panginoong Hesus ang nakikilala ng mga tupang ito. Katulad sa akin. Ako mula pa nung maliit pa ako, talagang pagka may naririnig akong nangangaral, kahit hindi ko alam kung totoo yung sinasabi o totoo, talagang pinapakinggan ko po yan kahit saan ako magpunta. Natutuwa ang puso ko kapag ako'y nakakarinig ng mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Na kahit na siguro niloloko na ako noon, pero alam ko naman may mga binabanggit din silang Diyos eh. Natutuwa po ako kahit saan ako mapunta. Kapag nakakita ako minsan nga nag-i-stay pa ako ng mga ilang segundo eh. Kahit saan ako magpunta, ganyan po ako. Mula pa nung bata pa ako. Kaya nga lang, iba naman. So siguro kaya ganon, talagang hinubog ako doon sa salita ng Diyos. Hindi ko naman nakalain ito na mangyayari sa akin. Diba? So yan lang po mga kapatid, dapat natin isipin na tayo po, kung talagang tinawag na po tayo ng Diyos, maglingkod po tayo sa Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Diyos, hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ayan. So, paano natin nahanapin? Sa pamagitan ng salita ng Panginoong Hesus. Pakinggan po natin sa Aklat ng Juan, chapter 10, ang sabi dito ng Panginoong Hesus, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastor. Nakita nyo? Pakikinggan nila ang aking tinig. Katulad po sa akin, at talagang tuwang-tuwa ako pag may naririnig akong nagsasalita ng Diyos. Hindi katulad ng mga iba na akala mo kung makapag-ano pa akala mo talagang biyasa pero wala namang laman. Ako noon, basta nakikinig lang ako. Pakikinggan ko, di natutuwa yung puso ko kapag may narinig akong ganyan. Kasi alam ko mabuting tao pag ganun mula pa nung ako'y bata pa. Hanggang nitong nung nasa Manila ako, ganyan din. Talagang ako na mahanap talaga ang katotohanan. Ngayon, hindi naman ako nagkamali. Talagang nahanap ko ang katotohanan. At pinagkatiwalaan pa ako ng kayamanan sa langit. Nandito pa lang yan. Nandito pa ako sa sanlibutan. Lalo na pagdating doon. Sabagay, maraming magagaling
Ang Diyos naman pare-pareho naman ang tingin niyan. Wala siyang natin sa 22. Hanggang 27, pakinggan natin. Taglamig na noon, kasalukuyang nagdiriwang sa Jerusalem, ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa partiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala. Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Ayan. Nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala din nila. Kaya sumusunod. Kaya kung tayo po ay isa sa mga tupa ng Panginoong Hesus, di dapat sumusunod po tayo sa kapag narinig po natin ang tinig ng Panginoon. Ayan. Kaso nagkakanya-kanya. Wala, ayaw makinig eh. Ayan o. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." So kapag ayaw po natin kumilala, ayaw natin maniwala sa salita ng Panginoong Hesus, ibig sabihin hindi po tayo kabilang sa mga tupa na hinahanap ng Panginoon. O di hindi ko rin nahanapin yan. Kasi ayaw makinig. So ibig sabihin hindi siya kabilang ng mga tupang hinahanap ko. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ayan o. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ibig sabihin, kapag hindi tayo nakinig sa salita ng Panginoong Hesus, hindi tayo kabilang doon sa mga tupa na nais hanapin ng Panginoong Hesus. Kasi nagkalat nga yung mga tupa ng di ba? So, yan lamang po mga kapatid. Sana po ay naunawaan po ninyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sana magdulot po sa inyo ng pagbabagong buhay. Nang sa ganun, pare-pareho po tayo mapagpalain ng Diyos. Nang sa ganun, pare-pareho po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang nais ng Diyos, na tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalig tayo sa Panginoon, sa kanyang sinugo, which is ang Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa kanya mga kapatid. Napapanahon na. Makaabutan tayo ng pagdating ng panahon na hindi pa tayo nakapagbabago, hindi pa tayo nakapagbibihis ng ating sarili. Kawawa po tayo. Mapupunta po tayo sa impyerno. Huwag nating sabihin na wala tayong ginagawang masama, wala tayong mga kasalanan. Huwag po nating sabihin yan. Ang mahalaga po, magbalik loob tayo sa Panginoon, pagsisihan natin ang ating makasalanan at talikdan po natin yan. Iwaksin na po natin yung lumang buhay natin, palitan po natin ang panibagong buhay na nakaugnay sa Panginoong Hesus, which is spiritual na po yun. Doon po tayo magta-transform ngayon ng pagkatao. Kapag tayo po ay napagharian na ng Diyos, pinagkalooban na po tayo ng kanyang espiritu, ayan, magta-transform na po tayo. Tuloy-tuloy na po yun.
Babaguhin po ng Diyos. Babaguhin niya po yung ating kasi ang Diyos ang tagapaglinis sa atin eh. Pakinggan natin dito sa Aklat ng Juan, chapter 15, ang sabing dito ng Panginoong Hesus, ang Diyos po kasi ang maglilinis eh. Ayan, pakinggan po natin ang sabi dito ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Juan chapter 15 verse 1 to the following. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ayan no, ang Diyos Ama ang tagapag-alaga ng mga ubas. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Nalinis na po tayo ng salita ng Panginoong Hesus. Dapat na lang po natin isabuhay yan. Ganapin po natin yan. Sapagkat nalinis na po tayo. Yan po ang lagi nating tatandaan. Nalinis na po tayo. Pero huwag po nating gamitin yan na dahilan na nalinis na tayo upang tayo hindi magbalik loob sa Diyos. Kailangan po natin magbalik loob, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at itakwil na po natin yan, yung lumang buhay. Yan po yung unang hakbang upang tayo mapagharian ng Diyos. At dyan, dahil dyan, patuloy, continue hearing the words of God upang nang sa ganon, patuloy po tayong lilinisin ng Diyos at mamumunga po tayo. Yan po ang nais ng Diyos. Kaya, ayan, manatili po tayo sa Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, ayan po ang nais na iparating sa atin ng Panginoon sapagkat nalalapit na po ang pagwawakas ng daigdig na ito. Baka na may nakala natin na hindi ito magwawakas. Ay siya, ay ito'y may kawakasan, may katapusan ng daigdig na ito. Katulad nung nangyari nung baha, ay mabuti nga ngayon hindi na baha kung hindi ito pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero mas matindi yan kasi wala na tayong apakan eh. Matutunaw lahat itong langit at lupa eh. Mawawala yan, maglalaho yan. Isan tayo tutungtong? Pupunta tayo sa impyerno. Kasi ayaw natin magbago eh. Yan naman talagang hantungan ng tao na hindi nagbabago, hindi nagbabalik loob sa Diyos. Yan ang hantungan yan. Pangalawang kamatayan sa impyerno. Pero kung tayo po ay magpapakabuti, tayo ay susunod sa utos ng Diyos, tayo po ay maganda, pupunta natin. Pupunta tayo doon sa panibagong daigdig. Ginto na nalakaran natin doon. At doon wala nang pagtanda. Wala kung paano tayo ginawa ng Diyos. Kung halimbawa mga binata, hindi na tayo tatanda doon. Wala nang kamatayan. Ayaw ba natin noon? Kaysa ititakwil lang natin yung mga lumang buhay natin dito. Parang napakahirap sa atin, kung talagang kapag hindi po talaga tayo at tinawag ng Diyos na magbagong buhay, hindi po natin magagawa. Kasi nga po, hinayaan tayo ng Diyos na talagang hanapin siya eh. Hanapin siya. Kaya nga sabi nga, kapag hindi po tayo nakaunawa ng salita ng Diyos at hindi po natin nakikita ang kabutihan ng Diyos at wala po tayong naunawaan, dapat magbalik loob tayo sa Diyos upang maunawaan natin ang kanyang salita. So yan naman po mga kapatid, sana po ay magdulot sa inyo ng panibagong buhay. Hanggang sa muli mga kapatid,
kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling makapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Samot dalangin ko lagi saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW, mga naninirahan dyan sa ibang bansa. Huwag po nating kakalimutan na ang Diyos ay laging narito, laging nariyan, kahit saan tayo magpunta. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon kay Josue, sabi niya dito sa aklat ng Josue chapter 1 verse 9, ayan. Ang sabi po ng pakinggan po natin, ito po ang laging dapat nating tandaan. Ang sabi ng Diyos kay Josue, sabi niya, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man magpunta. Ayan po. Saan man tayo magpunta, kasama natin ang Diyos. Kung tayo po ay magbabalik loob sa Kanya, at tayo po ay pagsisisihan po natin ang ating mga kasalanan, lagi nating kasama ang Diyos. Mananahan po sa atin ang Diyos at ang Panginoong Hesus at ang Espiritu Santo. Meron mo tatlong mananahan sa atin, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. So, yan lamang po mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay laging nariyan, nakahanda, anumang oras na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikdan natin ang ating lumang buhay. So yan lamang mga kapatid, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. God bless you all. Thank you Lord. Thank you Jesus.